Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Mainit na pagbati, paggalang at pagmamahal sa inyo mula sa panibagong araw. Ngayon, naisip kong simulan ng video habang nag-aalmusal. Nag-aalmusal ako, natapos ko na ang mga karaniwang gawain ko sa umaga. Pinalabas ko si Hector Baba, pinasyal ko siya. Pinasyal ko rin si Carlos at pinalabas ko si Maslum. Pagkatapos, pinalabas ko ang mga kambing at tupa. Nung sinabi kong pinalabas ko ang mga tupa, hindi naman talaga lumabas ang mga tupa. Siguro kasi pinakain ko sila matapos ang video kagabi. Ibig sabihin, busog na busog pala sila. Kaya mabuti ang epekto. Hindi sila nagutom at ayaw lumabas. Kahapon, nabanggit ko na magkakaroon tayo ng bagong alaga, Cane Corso. Mga 2 oras nang nakalipas mula nang umalis siya mula sa Istanbul. Dinadala siya ng tagahatid. Kuya, napanood ko yung video niya. Napakaganda niyang alaga. Matangkad, magandang tindig, napakaganda, napakaklase. Mataas ang kalidad, maganda ang anak nating babae. Anak nating babae, ewan ko ba kung paano yun, basta babae o anak na babae. Kahanga-hanga siyang anak. Mamaya ihahanda ko na ang lugar niya. Sana magkasundo sila ng mga aso pagdating niya at walang aberya. Kuya, lahat ng bagong dating ay napasanay naman natin ng maayos. Pinakakulit ng mga kambing si Kehribar. Kanina umaga, may nangyaring hindi naasahang aberya. Sa totoo lang, huwag ko na sigurong tawaging malas. Tingnan mo si Santos. Santos! Uy anak, anong ginagawa mo? Tingnan mo, mahal kita. Alam mo, kahapon lang namin nakuha si Santos. Napakagaling, 10 sa 10 ka na to. Kanina umaga, labas na, kisino siya para magbanyo. Habang naglalakad siya, biglang inatake siya ni Karabash. Walang seryosong nangyari, pero siya ang umatake at hinabol si Karabash, hindi niya tinantanan. Umalis si Karabash, sinusugod siya nito. Umalis si Karabash, sinusugod siya nito. Salamat at walang seryosong nangyari. Tingnan mo mata niya, parang kanibal. Kanibal to pare. Kakain ka ba ng patatas, tol? Oo, subukan mo. Hindi mo rin sinasabing ayaw mo talaga. Ayos, yan para sa anak ko. Pagkatapos noon, inihiwalay ko rin ang mga ito. Kuya, pareho silang grabe talaga. Pareho sila, pero si Karabas ibang sakit ng ulo, kahit nakikinig pa rin siya sa akin. Si Karabas, laging malaya sa bakuran, kaya sinasabi niyang siya ang amo dito. Lalaki rin kasi ito, kaya sinusubukan niyang paandaran agad si Karabas. Magingat, ako ang leader dito. Wala rin tapang to. Kung pagsasamain mo, mga 30 segundo lang siguro silang nag-away. Isang oras siyang hindi makabawi, may kakaiba siyang problema sa paghinga. Lolo, wag! Lolo, huwag anak! Sige na, tingnan mo. Huwag mo siyang sungitan. May kakaibang problema siya sa paghinga. Sa mga lahi na ganito, namamana talaga yan mga kaibigan. Nahihirapan talaga silang huminga, kaya mabilis silang mapagod. Medyo mainit din kasi ang panahon ngayon. Kakain muna ako ng almusal, tapos pupunta ulit kami sa bakuran. May mga anak kaming ilalabas at ipapasyal. Gusto ko ipagilala si Harley kay Carlos. Kukulitin kasi siya ni Carlos, makikipaglaro at mangungulit. Kailangan siyang pakitukuhan ng kaunti para maging palagay ang loob niya. Kaya susubukan ko sila. Sana hindi sila mag-away. Pagkatapos nito, hihintayin na lang natin ang bagong dating na alaga. Tama ba, Lola? Kuya, may kakaibang langaw dito. Tingnan mo. Araw-araw natin itong nararanasan. Araw-araw. Dahan-dahan ang namamatay, grupo-grupo pa. Pero hindi sila nauubos at tuloy-tuloy pa rin ang dating nila. Ibig kong sabihin, ito yun. Ito rin ang pinakamalaking problema ng pamumuhay sa isang baryo na may bakuran. Sa tag-init, maraming langaw. At sa gabi naman, hindi nauubos ang mga lamok. Ayos lang ang lamok, pero inis talaga ako sa mga langaw. Talagang kahit patayin mo, bumabalik pa rin, mga kaibigan. Ngayon, kakainin ko na ang almusal ko. Pero bibigyan ko rin si Lolo ng isang piraso ng keso, Lolo. Kunin mo. Lolo, huwag kang matulala dyan. Lolo, bitawan mo yan. Halika rito. Lolo, anak, halika at kainin mo. Pagkain mo, anak, kunin mo. Bitawan mo yan. Tingnan natin. Hindi pwede. Si Lolo ay masyadong tensyonado, mga kaibigan. Kunin mo, anak. Kunin mo, anak ko. Anak, kakain ka ba ng sili? Sige, kainin mo.
Parang gilingan natin talaga. Kunin mo, Lolo. Grabe kayo. Anak, kung ibibigay ko sa inyo, ano na ang kakainin ko? Hindi mo kinain ng sili, Santos. Bakit hindi mo kinain ng sili? Pilyo ka. Mukhang hindi mo nagustuhan ng sili. Alam nyo naman, ako naman. Mahilig talaga akong kumain. Sa pagkain ko, ganito ako ka. Pag bumigay kayo, anong gagawin ko? Rocky! Huwag niyong titigan si tatay. Hayaan niyo siyang kumain. Tuwing kakain ako, lagi nila akong tinititigan. Hindi ko rin sila matiis. Sandali, Rocky. Tingnan natin, bibigyan ko ng patatas si Rocky. Oh, heto pati, may yogurt pa. Ayos. Sarap niyan para sa anak ko. Kulang na lang talaga tayo ng pakwan eh. Nakalimutan natin maghiwa ng pakwan, di ba? Mainit ang panahon, kaya ang malamig na pakwan, pare, ay ang sarap. Sige, kakain muna ako. Pakiusap ko lang sa inyo. Paki-like naman po ang video na ito para masuportahan ninyo ako. Mag-iwal kayo ng komento. Mag-comment lang kayo sa baba, kahit letra, numero, kahit ano, mag-comment lang kayo. Pero suportahan nyo naman ako ha. Gusto nyo ng maraming video na i-upload ko, pero hindi nyo naman ako sinusuportahan ha. Mga tol, mag-like naman kayo. Hindi naman mahirap yon. Mamaya, ituloy natin sa makuran. Mga kaibigan, palayain muna natin si Harley. Ayos ba? Pagkatapos, palalayin natin si Papa Carlos. Pero kailangan muna nating tipunin ng mga aso sa labas. Harley ko! Anong ginagawa mo, maganda kong anak? Anong ginagawa ng mahal ko? Anong ginagawa ng maganda ko? Si Carlos Papa muna ang bahala kay Harley ngayon. Gusto ko siya. Pagkatapos nun, unti-unti silang magiging malapit. Halika, Harley ko, halika! Nasaan na nga ba ang maganda kong anak na babae? Nasaan na ang matapang kong anak? Hay naku, mahal na mahal kita. Napakaganda mo talaga. Tingnan mo, araw-araw gumaganda ang lagay niya. Nakikita mo ba? Araw-araw talaga. Diyos ko, Diyos ko. Araw-araw kang bumubuti. Mahal kong anak, napakaganda mo talaga. Halika, Harley, halika. Halika anak, tumakbo at maglaro. Tumakbo ka at maglaro, huwag kang matakot, huwag talaga. Si Carlos ay makikipaglaro na ngayon sa'yo. Kailangan natin kunin si Kuya Dede sa labas. Kailangan natin kunin si Karabash. Kailangan natin kunin si Maraz. Sa totoo lang, kailangan natin kunin silang lahat. Pero di ko alam kung saan natin sila ilalagay. Maganda rin kung makuha si Tyson Baba. Sasagupain na ba kayo ni Carlos si Ares? Nandyan pa si Ares. Naku. Ang dami pa natin gagawin. Ngayon, kunin si Maraz muna. Ayos pa, sandali lang, Harley. Sandali lang, Harley. Iho, sandali lang. Gwapo kong anak, sandali lang. Kunin natin si Maraz. Ilagay natin siya kina Apollo at Chitir, mga kaibigan. Malaki ang posibilidad na habang nilalagay natin siya, makakalusot din palabas sina Apollo at Chitir. Kailangan nilang iwasan ng pag-aaway. Sandali lang, anak. Harley, anak ko, dumaan ka. Dumaan ka. Medusa, anong ginagawa mo? Maraz, handa ka na ba? Dalhin mo lagi na, tingnan natin. Marasta Tayole! Marasta Tayole! Siguradong magtatapat sina Maraz at Carlos. Kaya agad natin kukunin si Maraz, tol. Wala nang ibang tsansa si Maraz. Si Dede, agad ding umalma kay Maraz. Dede, umayos ka. Huwag, Dede. Ayoko magpasaway ka. Huwag, Dede. Halika, anak. Dede, tingnan mo. Pakakawalan ko to sa'yo. Nagkaroon ng gulo. Sandali lang. Aman. Pareho silang walang balak umatras. Para sa inyo, sino ang mas malakas? Si Dede o si Maraz? Hintayin ko ang mga komento ninyo. Sino mas malakas, si Dede o si Maraz? Sino mas malakas, si Dede o si Maraz, kuya? Tingnan natin kung sino ang lalabas. Medyo naging tensyonado ang paligid ang atin. Kailangan nating dahan-dahang umatras. Dede, wag po, mahal ko. Halika Maraz, sandali. Ngayon, ayaw nilang pareho na tumalikod. Kapag tumalikod ang isa, ibig sabihin ay tinanggap na niya na siya ang natalo. Kung sino ang unang tatalikod, kaya pareho silang hindi inaalis ang tingin, mga kaibigan. Pero, sige, umatras na si Dede. Maraz, halika. Maraz, halika anak. Maraz, halika anak. Sige na, Dede. Tingnan natin. Maraz, halika. Sige, mapakabait ka. Dede, tingnan mo. Papakawalan ko si Carlos. Wawasakin ka niya. Sinasabi ko lang, lumayo ka. Maraz, halika anak. Maraz, halika anak. Halika mahal ko. Kapag itinapon mo pa ito dito, mag-aaway na sila ni Apollo. Teka, Dede. Huwag.
Dede, huwag. Sandali lang. Sandali lang, sige. Halika, Maraz. Halika, Maraz. Halika, anak. Halika, anak. Halika, anak. Halika, anak. Sandali lang. Tumabi kayo. Tumabi kayo. Ngayon, papapasukin na natin siya. At ito ang aasikasuhin niya. Sandali lang. Wala lahat problema eh. Lahat ba sila magiging problema, kuya? Sandali lang, teka. Ayun, bigla na lang silang lumabas. Sige, good luck na lang. Sinubukan nating iligtas ang isa, yung isa naman tumakas palabas. Yosko, teka lang. Halika dito, halika dito, halika dito, halika dito, halika dito! Oy, mahuhuli na niya si Apollo. Kailangan kong maglagay dito ng 3 o 5 kulungan. Kailangan kong gumawa ng 50 kulungan. Kailangan kong hatiin lahat ng ito ng ganito. Alam mo, magpapakawala ako ng aso. Talagang pahirap siya sa tao. Si Cheater naman, baka umatake sa mga kambing. Sandali lang. Hintayin natin. Isara muna natin ang mga kambing. Halika, si Cheater baka umatake sa mga kambing, mga kaibigan. Bonjuk, papasok na kayo, Pasyam. Huwag kayong sumama. Pumasok ka sa loob, anak. Halika kayo. Halika anak, halika anak, halika anak, halika anak, halika anak. Sige kayo sa loob. Kunin na natin agad-agad ang mga bunsyo bago dumating si Cheater. Kasi si Cheater ay umaatake sa mga kambing. Huwag nating isugal. Halika Bonjuk, sandali lang Pasyam, sandali lang. At maglalaban tayo ng sungay, sandali lang. Si Cheater ang sungayan mo, si Cheater, sandali lang, hintay ka. Pumasok ka Bonchuk, pumasok ka. Sige, guwapong anak ko. Ako rin ba papasok ng ganyan? Sige, halika, halika. Sige, pumasok na rin ako, pumasok, hintay. Ngayon, kuya. Sandali, si Apollo nandito na, hawakan natin siya agad. Apollo, halika, anak, halika anak, halika. Halika King Leon, halika, grabe ka. Tingnan mo, nagkaisa na mayon si Nakarabas at Dede. Tinatapatan nila si Apollo. Hindi, Dede. Shh! Hindi, Karabash. Teka, anak, kunin muna kita. Sige, huwag niyo akong inisin. Sandali, Apollo, sandali. Bitawan mo sila, anak. Tumabi ka muna, halika. Alam mo, konting katong lang, mag-aaway na silang lahat. Kaya, huwag na tayong magsugal. Tol, tara! Pwede di bang iwan si Cheater sa labas? Sanay naman siyang gumala kahit saan. Kunin na agad si Apollo, pero saan natin ilalagay si Dede? Ikaw lang anak, halika, sandali lang Pasyam, sandali lang. Huwag kang sumingit sa harap ko. Halika Apollo, pag nilagay ko si Apollo dyan, mag-aaway sila ni Maraz. Ay, halika, tumakbo ka na dyan. Hindi Maraz, lumabas. Hindi! Dumaan ka, Apollo! Sige, dumaan ka, anak! Sandali lang! Apollo, dumaan ka! Sige, teka lang! Sige, ngayon nandito na si Apollo at si Maraz. Mga kaibigan, habang nag-video ko, dumating ang taga-deliver. Dinala niya ang bago nating babae. Dapat gagawan ko siya ng hiwalay na video, pero dahil sakto na napasama siya sa video na to, naisip ko na ipakita ko na lang siya sa inyo dito. Gustong gusto ko siya dahil napakaganda niya. Pero nagka-problema kami. Di ba sinasabi ko sa inyo na inatay kayo ni Harley? Wala yun, wala si Harley kung para dito pare. Pagbaba namin sa kanya sa kotse, sinubukan niya talaga akong sugurin. Umatake talaga, pero ligtas namin siyang naibaba. Pagkatapos, nilakad ko siya at pinalaya. Mga 1 oras din akong nag-adjust at nasasanay sa kanya. Nandito siya sa tabi ko, ipapakita ko siya ngayon. Pero i-video mo muna si Santos pre, siya talaga ang nagpapahirap sa akin. Tingnan mo, grabe ang paghinga niya. Grabe talaga siyang huminga mga kaibigan. Sumpa man, nawala ang katahimikan ko dahil sa kanya. Tingnan mo, parang hindi siya makahinga, ilalapit ko ang tunog niya para marinig ninyo. Ngayon, inaamoy niya ng mikropono. Anak, huwag mong amuyin ang mikropono. Huminga ka muna. Halika, huminga ka muna. Teka! Ngayon, inaamoy niya ang mikropono. Simula pa kaninang umaga ganito na siya. Simula pa talaga ng umaga. Tapos, may sakit pa yung bata. May dugo sa ihi niya.
Umiihi siya ng may dugo. Kausap ko lang ang veterinaryo at dating may-ari niya. Malamang may impeksyon siya sa ihi o bato sa bato. Sana wala nang iba pang problema. Dadalhin namin siya sa veterinaryo para magpatingin. Malamang yan ang dahilan kung bakit siya madalas sumihi, mga kaibigan. Sana malas lang din yun. Gagaling siya. Babalik ang kalusugan niya at sana wala siyang seryosong sakit, mga kaibigan. Hindi ba, anak kong gwapo? Anong ginagawa mo? Anak kong matapang, grabe ka. Ipakita mo nga ang bago nating anak na babae. Anak, anong ginagawa ng ganda ko? Ang ganda ng tindig mo. Anak kong matapang na babae. Ang ganda ng kankorso niya. Blue ang kulay, tulad ng kay Carlos. Pero matigas ang ugali. Tingnan mo at sinusubukan niyang atakihin si Santos. Inabol siya ni Nora kanina, kumalma siya pagkatapos pero nananatiling agresibo. Anak, halika dito, halika ganda. Oh, wag mong sugurin si Santos. Sandali lang. May ganito lang talagang problema ang alak natin. Medyo napabayaan siya, tol. Ibig kong sabihin, may eksima siya sa mga braso niya, tapos sobrang dami niyang pulgas sa katawan. Medyo payat din siya, kaya sana mapataba natin siya. Bibigyan natin siya ng gamot at aalagaan ng maayos. Pag gumaling ang eksema at pulgas niya, babalik sigla niya. Payat kasi kaya mukhang maliit. Anak, halika nga rito, halika. Kunin kita, halika. Meron ka ring eksema sa tenga mo. Ganon din ang tenga niya, kuya. May eksema sa kaliwang tenga niya. Tingnan mo rito, pareho lang din dito. Magsisimula tayo ng gamutan para dito. Sana gumaling siya. Maging biyaya sana siya sa bukid natin. Ang ganda ng anak natin. Tara, dahan-dahan natin dalhin siya sa hardin, kuya. Halika, pero huwag ka munang sumama, Santos. Maghintay ka. Isinara ko na si Harley kanina. Tara, palayain natin siya ulit. Isinara ko na si Dede, mga kaibigan. Si Carabas na lang ang nasa labas. Makakawalan ko si Carlos, pero kailangan din isara si Carabas. Teka anak, halika. Tingnan niyo ang pagkakaiba ng bagong dating na babae. Para sa akin, kay Harley, sobrang... Ngayon makikita niyo ang pagkakaiba. Teka lang, huwag kang sumugot kay Harley. Ngayon si Harley ay 9 na buwang gulang. Sandali lang, hindi. Teka, susugod siya. Sandali lang anak, magpakabait ka. Siguro mga 2 hanggang 4 na taong gulang ito mga kaibigan. Pero hindi ko na matandaan ng eksakto. Kita niyo lang kung gaano kalaki si Harley. Kahit 9 na buwang gulang pa lang siya. Pareho silang maganda at may kanya-kanyang katangian. Isa ay itim na brindle, isa naman ay blue na babae natin. Sana balang araw ay magkaanak sila ng magaganda at sana maging masaya sila dito. Unti-unti na namin ginagawang Cane Corso Farm ang lugar na ito mga tol. Halika, ipakilala rin natin kay Tyson. Tyson, tatay, dumating na ang bago nating babae pero medyo maarte ito. Tyson, inatake ako anak, medyo maarte siya, naririnig mo ba? Oh, babae yan, sandali lang Tyson, wag mong salakayin Tyson ha. Anak, huwag mo atakihin si Tyson. Malaking pagkakamali yan. Mag-isip ka. Tinanong niyo rin pala tungkol sa sugat sa binti ni Tyson. Kuya, ang mga dogo ang lahi na pinakamaraming problema sa balat. Nagkakaroon sila ng eksema, galis at an-an. Wala din nangyayari ito sa mga dogo at may kinalaman ito sa pagpapakain. Kay Tyson, ilang beses na siyang gumaling pero bumabalik ulit ang problema, lalo na sa balat. Alam ito ng mga nag-aalaga ng dogo. May nagsasabi ring pumayat siya pero hindi naman siya payat. Maayos ang timbang at itsura niya, matangkad lang kaya ganun tingnan. Halika anak, tinipon ko ngayon ang mga Cane Corso, iba-iba kulay. Noram, si Zayna ang pangalan ng bago kong babaeng aso. Nora, tapos si Harley. Kaming 3 ang umaalis, kuya, kapag sinama pa natin dito si Carlos. Halika, isama natin si Caroline. Cane Corso gang na tayo. Tignan mo si Namara sa Tapolo. Mga siraulo kayo, anong ginagawa niyo mga idol ko? Magpakabay kayo dyan. Noong nabanggit ko si Zayna, naalala ko ang dati nating si Zayna. Napakaganda at mabait niya. Miss na namin siya. Sana magpatuloy tayo kasama ang bago nating si Zayna. Halika, Caroline! Tara, puntahan natin si Caroline. Anong ginagawa ng maganda kong anak? Tinitipon ko ang mga Cane Corso, anak. Harley, halika, ipakikilala kita kay Carlos. Huwag kang lalayo, Harley. Ipakilala muna natin ng maayos ang batang ito bago sa iba. Nasaan si Carabas, kuya? Carabas!
Kailangan muna nating hanapin at ikulong si Karabash. Karabash! Karabash! Halika! Saktong tanghaling, tapat pa naman. Nakahiga lang lahat ng aso, ayaw bumangon. Siyempre, natatakot ang bagong dating na bata sa ibang aso. Natatakot din ang mga kaibigan kapag lumalapit siya, pero masasanay rin siya. Halimbawa, mas may kumpiyansa siya kumpara kay Harley. Talagang may kumpiyansa siya. Kailangan nating hanapin si Karabas, Karabas. Halika anak, sandali lang. Huwag kang lilimon kay Caroline. Akala ko dati kamukha niya si Caroline sa video. Pero wala talaga siyang kinalaman kay Caroline, mga kaibigan. Tingnan mo, mas malaki na ang ulo ni Caroline na mga 5 o 6 na buwan pa lang kaysa doon. Oo, magkahawig lambin ang laylay ng mukha nila. Naku, anak, sandali. Inisip mo ako. Karaniwan, mas malaki si Caroline kaysa sa isang ito. Iniisip ko na kung lolobi ng Diyos, lalaki si Caroline na kasing laki ni Carlos. Mukhang lalaki talaga siya, malaki at matangkad. Kasi ngayon, dahil palagi siyang pinakakawalan, nasusunog niya agad ang kinakain niya, gets mo? Palagi silang tumatakbo eh. Halika anak, halika. Huwag kang mahiyang lumapit. Halika dito, halika dito. Halika dito anak, halika. Nahiya pa siya ngayon sa ibang aso. Pero mamaya, palalayain ko rin siya. Carlos anak, may dinala akong bagong asawa para sa iyo, Carlos ko. Halika, halika, at ipakikilala kita kay Carlos, halika. Carlos ko, may dinala akong bagong asawa para sa iyo, anak. Teka kuya, nahihiya siya sa mga nasa kulungan. Teka lang anak, halika, halika anak, halika anak, halika anak. Mayon, palalayain ka namin. Sige, takbo. Tumakbo siya, kuya. Pero natatakot siya sa ibang mga aso. Baka kuyugin siya. Nakita mo ba? Bigla siyang tumakbo palayo. Nahihiya kasi siya pag pumapasok sa grupo. Kailangan nating lumayo pa ng kaunti sa mga aso. Ngayon, halika kunin natin si Carlos. Carlos, tatay! Hoy anak, anong ginagawa mo? Guwapo kong anak. Halimbawa, isipin mo na lang na para mga kangal din. Sandali anak, kapag hindi mo pinaayos ang tenga ng mga kangal, hindi sila maganda tingnan. Ibig sabihin, parang mas mukhang mistiso ang mga aso. Pero pag inayos ang tenga nila, mas astig ang itsura. Ganon din ang mga ito, pareho lang. Wala yun sa babae, wala kay Nora, wala kay Caroline, at wala rin sa bagong dating na si Harley. Kung may payos ang mga tenga nila, mas kakaiba ang itsura nila. Ngayon, kay Carlos at Hector, isipin mo na lang na nakalaylay ang mga tenga ni Carlos. Hindi maganda ang itsura. Alam mo yung pagpaayos ng tenga, hindi talaga maganda. Pero sinasabi ko lang sa itsura. Halika anak, siguro lalabas na rin si Karabas na yun. Sandali lang anak, sige na pusat, kalma lang. Ipakikilala kita kay Carlos kaya magpakabait ka at huwag masyadong sumigaw. Halika nga, Zayna, halika anak, halika. Magkatabi kayo ni Carlos, tingnan natin. Halika Zayna, halika ganda, halika ganda. Carlos, inatake niya ako kaninang umaga, narinig mo ba? Carlos, inatake niya ako kaninang umaga anak. Ngayon, maayos siyang makikipaglaro sa kanya. Sandali Apollo, Maraz. Nagsisimula na magpakita ng ngipin si Zayna. Naku, halika dito, umalis na tayo. Sumasakit na ulo ko sa kanila. Sige anak, kalma ka lang. Sandali lang, halika, halika na. Sabay na rin si Harley kapag nakita tayo. Nang pinagsama natin sina Apollo at Maraz, lalo silang nabaliw. Pareho silang sobrang kumpiyansa sa sarili. Si Karabash ay nakahiga din sa ilalim ng pulo. Ngayon, ikinulong na namin si Karabash at nandyan na si Harley sa tabi ni Carlos. Puro Cane Corso na. Ang saya ko talaga nang makita ko silang magkakasama. Pare-pareho sila. Carlos, papa, handa ka na. Pakakawalan na kita. Wala ka namang makakaaway, di ba? Sana wag mong awayin si Tyson. Kapag inaway mo si Tyson, baka kainin ka pa niya. Kaya magpakabait ka, anak. Gusto ko talagang masanay at makisalamuha si Carlos sa mga babae. Kasi nagkakaproblema kami tuwing panahon ng pagpaparami. Ewan ko kung bakit. Bata pa kasi siya. 15 buwan pa lang. Anak, nasugatan mo ako ng kuko mo. Naglalaro lang siya. Hindi naman siya nagtangkang makipagpare sa mga babae. Ngayon, baka lumalabas na ang pagkalalaki ni Carlos, papa. Astig ka, sobrang kumpiyansa mo. Pero anak, gusto namin ng mga tuta.
Lahat gusto ng magiging tuta mo. Tingnan mo, mahal kong anak. Pwede mo ring asarin si Harley, ha? Isasara mo muna ang pinto ng kulungan mo para hindi makapasok si Harley. Huwag mo siyang papasukin, bro, kasi pumupunta siya rito at nagtatago. Ayoko sa kanya. Tingnan mo, palakaibigan na rin yung bagong babae. Puro kankorso na ako dito, grabe. Parang mga leon ko na. Kulang na lang yung phone na dilawang kulay. Yun na lang kulang mga kaibigan. Kumpleto na lahat ng kulay. Sana may puti rin, di ba? Kung may puting rot o cane corso, ang ganda siguro nun. Mahilig talaga ako sa puting aso. Halika na mga bata, tara na tayo. Halika Harley Papa, nabuo ko na ang cane corso gang. 2, 3, 4, 5. Ay kung mapapalaya ko pa sina Hector at Asil, isipin mo kasama si Hector. Ay huwag kang pumunta kay Tyson. Halika, balik tayo. Halika anak, halika Carlos, halika. Huwag sana pumunta kay Carlos, huwag sana pumunta kay Tyson. Baka mag-away sila ni Tyson. Carlos, halika. Kunin natin ang atensyon nila dito mga kaibigan. Halika anak ko, halika anak ko, halika anak ko, halika, halika mga mahal ko, halika. Ay, si Ares nasa labas din. Siguro naman hindi niya sasaktan si Ares. Ano ginagawa ng Harley ko? Anak, halika. Nasaan ka? Halika, ganda ko. Zeyna, ano bang ginagawa mo dyan? Tapang na anak kong babae. Si Carlos ay hindi pinapansin ng mga babae at palaging naghahanap ng away. Tandaan nyo, nakita ko na yan kay Carlos. Gusto niya ng away, anak, wag. Wag anak, ayoko may away. Maglaro kayo ng maayos. Carlos, tingnan mo rin yung bagong dating na aso. Anak ko, gwapo kong anak. Halika. Halika dito. Tara dito tayo. Halika. Saan ba ako pupunta? Nandun si Tyson. Dito naman si Ares. Wala nang mapupuntahan. Halika kayo dito. Tara. Halika anak. Ngayon, ang bakuran namin ay 4 na bahagi na. At may mga asong nagkalat sa bawat sulok. Halimbawa, si Harley ay nagdadalawang isip tumawid sa kabila. Dito siya komportable. Pero pag lumipat ako sa kabila, ayaw niyang sumama. May kanya-kanyang teritoryo sila at ayaw lumampas sa hangganan mga kaibigan. Halika anak, halika mahal. Anak, wag mo siyang masyadong kulitin. Carlos, aba gusto mo bang makipagbuno ha? Ikaw makulit? Carlos, halika, magbuno tayo. Halika, mag-wrestling tayo, halika. Ang tapang mo naman, mahal na mahal kita. Anak, gusto namin ng mga tuta ha? Narinig mo ba? Gusto namin ng mga tuta. Sige nga, kung magkakaanak to, siguro kahit isa hindi ko ibibigay. Pero kung hindi natin ibigay, nakakahiya naman kay Hector. Halika, ngayon awayin niya si Pusat doon. Huwag kang pumunta doon, halika, walang away. Halika anak. Huwag kayong mag-away, halika. Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Malaking baby. Halika dito. Si Carlos hindi pinapansin ang mga babae. Tol, gusto lang niyang makipag-away. Sigurado ako, kilala ko ang ugali niya. Huwag mong subukan. Yung bagong dating na babae, si Zeyna, mabilis nag-adjust sa akin. Kita mo, hindi siya lumalayo sa tabi ko. Zeyna, halika anak, yakapin kita. Hindi pa kita nalalambing ng gusto. Halika dito anak. Sandali, subukan natin dalhin sila malapit sa mga container. Halika. Mag-ayos ako ng kaunti dito sa Hardin Leon mga kaibigan. Gagawa ako ng mga bagong lugar para sa pagsasanay. Para malaya akong mapakawalan ng mga aso. Kasi napapagod ako tuwing umaga kapag inilalabas ko ang iba pang mga aso. At sobrang init ng panahon, nakakalinsangan. Itong lugar na ito, tatakpan natin ng ibabaw para maparadahan ang sasakyan at makapasok ang mga aso sa lilim at mampalamig. Gagawin natin ito. Tingnan mo rin ang harapan. Lalagyan ko ng bakod at ayusin ko ito para makapagpakawala ako ng mga aso ng paisa-isa. Kailangan natin ng bagong sistema. Kasi kapag mainit ang panahon, parehong nahihirapan ang mga hayop. At ako rin, tol. Halika, Carlos, Santos. Magharap kayo ni Santos, Carlos. Santos, Carlos, anak.
Alam mo ba na ito ang mini version mo, anak? Kamu talaga, anak. Guwapo kong Carlos. Nakipag-away ang mga pasaway na to kay Carabas kaninang umaga. Narinig mo ba? Halika na. Oo to, kanikorso kang talaga to. Ang ganda na nangyari. Lahat naghihintay ng galaw mula sa isa't isa ngayon. Napansin ko yon. Halika, sige na, sige na, sige na. Sa totoo lang, dapat kayong lahat dalhin sa dagat. Kaso hindi ka siya sa kotse, kailangan pa ng truck. Tingnan mo si Carlos, gusto niya ng swimming pool. Kasi dati may tubig doon. Kung may tubig lang ngayon, maliligo siya. Kuya, walang tubig, kaya hindi ko mapuno. Sinasabi niyo sa akin sa mga komento na gumawa ako ng swimming pool pero wala namang tubig. Kung gagawin ko man ng swimming pool, paano ko naman pupunuin? Kaya yun ang problema, kuya. Halika nga rito. Tingnan mo ngayon, si Carlos papa, naglalakad-lakad lang ng komportable. Halika. Takbo, Leon ko! Takbo! Wala silang lakas. Dahil sa init, kung maaga o hapon lang sana, maglalaro sila. Pero si Carlos, talagang pagod na. Mas maganda siguro ang pakawalan si Hector kasama nila. Teka, baka pakawalan ko siya ngayon. Halika. Halika, Carlos. Palayain ko na rin sina Hector at Asil para makagala rin sila. Halika, anak! Halika, anak! Halika, anak! Halika, anak! Halika! Sumisigaw din sa akin si Kusu. Nagugutom na ang loko. Kusu, mamaya na anak, mamayang hapon, mainit pa ngayon. Carlos ko, halika! Carlos baba, ibabalik na kita dito dahil naiwan ka na. Carlos, halika, sino kasama mo? Marla, Alex, wala namang gagawin ng mga yan. Halika Carlos, halika anak, halika anak, halika Carlos, halika. Huwag kang tumakbo, halika. Sandali lang anak, sandali lang, halika dito Carlos. Hayop ka! Alam mong isasara ko na, di ba? Ngayon, tingnan mo sa mga lipad. Halika dito. Carlos, kunin mo anak, kunin mo anak, kunin mo anak. Sige, ngayon pumasok na sila sa tubig dito. Ipakita mo mayan. Dito sa likod, naipon ng tubig na pinaghuhugasan ko ng mga kulungan. Oh, si Caroline pumasok na rin. Humiga siya sa loob. Si Carlos nagpapalamig din. Gusto nila ng tubig, kuya. Kailangan natin silang dalhin sa dagat. Pero mas maganda kung may maliliguan din sa bakuran. Alin sa kanila ang titipunin mo? Alin sa kanila ang dadalhin mo sa dagat? Tama ba, Carlos? Tumakas ka na naman, anak. Huwag kang tatanong sa akin na may putik ka. Halika, papakawalan ko si Hector. Halika, prinsipe. Ayan. Sandali, huwag kang tatanong sa akin na may putik. Isara muna si Carlos, pagkatapos palayain sina Hector at Asil. Halika, halika Carlos. Si Carlos hindi niya pinansin ang mga babae kasi mainit ang panahon. Huwag mong guluhin si Odin, halika, halika na. Sa akin, sandali lang anak. Dumaan ka mahal na prinsipe, dumaan ka mahal na prinsipe. Ngayon, palitan muna natin ang kulungan ni Carlos. Dito muna siya, palayain natin yung isa kuya. Si Hector, kuya, atake siya ngayon. Pero ilalakad ko muna siya sa tali. Magkaaway sila ni Tyson at atakehin niya ito. Palayain at palakarin din natin si Asil. Dalhin din natin si Hector sa mga iba gamit ang tali. Tara! Ipakilala natin si Hector sa mga bagong babae. Grabe rin si Asil. Ang ganda ng balahibo ni na Asil at Hector. Sobrang kintab at kumikislap talaga. Nagpalit ng balahibo sina Caroline at Carlos, kaya naging dilaw sila. Pagkatapos maligo at magpag-groom, gaganda ulit balahibo nila. Tingnan mo sina Hector at Asil na naligo at nag-groom ko. Ang gaganda ng balahibo nila. Halika anak, saan nagpunta ang bagong babae, Harley? Ayan si Zayna, nauna na naman. Si Harley siguro, bumalik na naman sa kulungan niya. Teka, Zayna, halika magkakilala kayo ni Hector. Sana mapalaya rin natin si Hector kung may sasara lang natin si Tyson. Kaso walang mapaglagyan. Kung pwede lang, nadala ko sana si Tyson at Ares. Pero kailangan pa nating maghanda ng espasyo sa labas. Halika anak, dadalhin din kita kay Harley. Halika, grabe ang gaganda ng mga leon ko. Ngayon, puro ka ni Corso nasa labas. Mukhang gusto rin ni Caroline si Asil. Sinusundan pa niya ito. Halika, Harley anak. May pakilala na ba si Harley kay Hector? Hindi ko maalala. Harley! Halika, gusto na naman pumasok ni Harley sa kulungan, Rizul.
Halika anak, halika. Ipakikilala kita kay Hector, halika. Halika Basyam. Nasaan ang maganda kong babae? Nasaan ang sweet kong babae? Magkilala muna kayo. Huwag ninyo guluhin ang isa't isa. Asil, magingat ka ha. Medyo mabagsik si Asil. Baka umatake siya bigla. Hindi mo alam galaw niya. Ingat. Ngayon, nakikilala pa lang sina Harley at Hector na yon. Wala pa rin sinabi si Harley kay Hector, di ba? Dati sobrang takot siya sa mga aso, di ba? Pero si Harley, buti na lang at naisanay natin ulit ng maayos. Halika. Teka, ngayon kay Asil siya'y pinapakilala. Medyo masumit si Asil, bigla na lang sumusugod. Si Zayna na bagong dati, mukhang tuso rin. Parang bigla na lang aatake. Halika. Halika, anak. Halika, anak. Halika, anak. Halika, anak. Dalhin natin si Hector kay Tyson. Tingnan kung mag-aaway sila. Halika. Sa totoo lang, dadalhin mo silang lahat sa gubat, sa gubat. Kasamang barkadahan ng Cane Corso. Ako ang nagtatal ng barkadahan ng Cane Corso. O hindi na lang tayo pupunta kay Tyson. Ngayon baka mag-away-away sila, mag-aaway ang mga babae. Naku Tyson, huwag na huwag kaming lalapit sa'yo. Grabe, halika, halika. Huwag kang mahiyang lumapit, halika. Halika, halika anak. Halika anak. Halika, ganda. Halika, ganda. Halika, mahal ko, halika. Halika. Halika, babae. Tingnan mo si Harley. Nag-aatubili siyang lumapit dito. Pero pag lumalapit ako roon, wala nang problema. Bakit kaya? Dito kasi, si Apollo at si Maras nandito. Si Medusa at iba pa nandito. Si Sky nandito rin. Lugar nila to, kaya ayaw niyang pumasok sa teritoryo nila, tol. Naiintindihan niyo ba? Palaging ganito dahil hiwa-hiwalay ang teritoryo. Kalapit ba siya ngayon? Halika, Zayna. Gusto kita niyakapin at mahalin ng buo. Pero medyo nag-iingat pa rin ako sa'yo, Zayna. Sige, huwag na natin pagurin masyado ang mga ito. Mainit ang panahon, mga kaibigan. Si Hector, tatay din. Ilalagay ko siya sa kulungan niya. Hayaan natin makagalas si Asil, ang babaeng alaga ko. Ngayon, gusto ko sana talagang mapalapit si Harley kay Carlos. Sabi ko, baka guluhin siya ni Carlos at mainit pa. Kaya ilalabas na lang natin sila kapag malamig. Babatiin ko rin ang bagong babae. Tulad ng sabi ko, may mga bagong asong darating sa mga susunod na araw, mga kaibigan. Mas gusto kong tumutok sa Cane Corso at Rottweiler. Kaya dadagdagan ko pa hanggat kaya ko. Mahal ko kayo lahat. Huwag ninyo kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam, maging ligtas kayo mga kaibigan.